Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang Finnish psychological horror film na may pamagat na Hatching. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakilala ang isang 12 taong gulang na batang babae na nagngangalang Tinja na nagsasanay ng gymnastics sa kanyang bahay. Kinukunan siya ng litrato ng kanyang ina na isang dating figure skater at ngayon ay isang influencer na. Kasunod nito, mapaglarong sinurpresa ni Tinja ang kanyang ama at ni-record din ito para sa kanilang vlog. Pagkatapos, ang buong pamilya ay nagtitipon sa harap ng kamera upang tapusin ang kanilang vlog. Maya-maya, bumulaga sa kanila ang malakas na ingay mula sa bintana. Kaya, nagpunta si Tinja upang mag-imbestiga at nakakita siya ng balahibo na nakadikit sa salamin. At nang buksan na niya ang bintana, ay lumipad ang isang uwak at gumawa ng pinsala sa gamit ng kanilang bahay. Dahil dito, ay tinangka ni Tinja ng kanyang ama at ng kanyang nakababatang kapatid na si Matyas na hulihin ang uwak habang ang kanyang ina ay nag-aalala na mabasag ang mamahaling gamit sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay sinira ng uwak ang isang chandelier at dumapo sa sahig. Sa puntong ito ay nakaisip si Tinja ng isang ideya at tinakpan ng kumot ang ibon bago ito makuha. Balak niyang bitawan ito sa labas, ngunit hiniling ng kanyang ina na ibigay sa kanya ang ibon at sa kawalang awang pinitik ang lig nito. Dahil sa nangyari ay itinapon ni Tinja ang uwak sa basurahan at hindi napansin na gumagalaw pa rin ito. Nang maglaon ay nakilala ni Tinja ang kanyang bagong kapitbahay na si Rita at ang kanyang French Bulldog. Sinubukan ni Tinja na alagaan ang aso, ngunit agresibo itong gumanti. Kaya humingi ng tawad si Rita at ipinaliwanag na ang kanyang aso ay hindi kailanman kumilos ng ganito. Sa sumunod na eksena ka-recap, pagsapit ng gabi ay kumanta ng goodnight song si Tinja at ang kanyang ina kay Matyas. Nang makatulog na ang bata, ay ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang kanilang pinakabagong vlog na naglalarawan sa kanila bilang isang masayang pamilya. Habang nanonood, ay sinabi ni Tinja sa kanyang ina ang tungkol sa kanilang bagong kapitbahay na babae na nag-imbita sa kanya na papuntahin siya sa kanilang bahay. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng kanyang ina ang kanyang paparating na kompetisyon sa gymnastics at binibigyang diin na kailangan niyang mag-concentrate dito. Pagsapit ng hating gabi, ay ginising si Tinja ng mga tunog ng kawing. Kaya, pumunta siya upang tingnan ang basurahan, ngunit wala na ang uwak. Kasunod ng ingay ay pumunta siya sa kakahuyan at natuklasan ang malubhang na sugatang uwak sa lupa. Sa una ay sinubukan niyang tumulong ngunit hindi sinasadyang lumala ang kondisyon nito. Dahil dito ay pumulot siya ng bato at hinampas ng maraming beses ang ulo nito na naging dahilan ng pagkamatay ng ibon. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niya ang itlog ng uwak kaya nakonsensya siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay dinala niya ang itlog sa bahay at inilublob ito sa ilalim ng unan. Kinabukasan, ay nagsimulang magsanay si Tinja ng gymnastics, ngunit nahihirapan siyang mag-flip at gumawa ng magandang landing. Kaya, binabalaan siya ng kanyang coach na hindi siya makakasali sa paparating na kompetisyon kung hindi niya gagalingan ang kanyang pag-iinsayo. Pagkatapos ng pagsasanay, ay inanyayahan siya ng mga kaibigan ni Tinja na tumambay, ngunit tumanggi siya dahil sa takot sa hindi pagsang-ayon ng kanyang ina. Pag-uwi, ay naabutan ni Tinja ang kanyang ina na nakikipaghalikan sa isang repairman na nagngangalang Tero. Dahil sa kanyang nakita, ay lumikha ito ng awkward na sitwasyon para sa kanilang lahat, kaya tumungo si Tinja sa kanyang silid. Maya-maya ay pumasok ang kanyang ina na may dalang bagong damit para sa kanyang paparating na kompetisyon. Habang nag-uusap sila, ay sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol kay Tero na ipinaliwanag na may mga espesyal na kaibigan ang mga matatanda. Hiniling din niya kay Tinja na ilihim ito. Nadama ni Tinja na ito ay mali at naisip niyang makipag-usap sa kanyang ama, ngunit hindi siya nakakuha ng sapat na lakas ng loob para gawin ito. Pagkalipas ng ilang araw ay namangha si Tinja nang makitang lumalaki ang itlog sa ilalim ng kanyang unan. Dahil dito ay pinunit niya ang kanyang teddy bear at pinasok ang itlog sa loob nito. Sa sumunod na eksena, sa isang sesyon ng pagsasanay sa susunod na araw, ay nakilala niya si Rita na isang gymnast din na katulad niya. Gayunpaman, lumalabas na mas mahusay siya kaysa kay Tinja habang ginagawa niya ang pag-flip at gumawa pa ito ng isang perpektong landing. Ang ina ni Tinja na nagmamasid dito ay nainggit sa kakayahan ni Rita. Bilang resulta ay pinapanatili niya si Tinja pagkalipas ng mga oras upang gawin ang stunt ng paulit-ulit. Sa kabila ng mga paltos ng kanyang mga kamay, sa kalaunan ay nakamit din niya ang perpektong landing, ngunit nangangailangan pa rin ito ng karagdagang ensayo.
Kinagabihan ay nanonood ng kanilang vlog si Tinja at ang kanyang ina nang aminin ng kanyang ina na in love siya kay Tero. Nagulat si Tinja sa paghahayag na ito at nag-aalala siya sa kanyang ama. Na may malungkot na mukha ay bumalik siya sa kanyang silid at humikbi. Sa sandaling ito ay inilagay niya ang kanyang ulo sa itlog na ngayon ay naging humungus na. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itlog ay nagsimulang mapisa na nagpapakita ng parang kuko ng isang nakakatakot na nilalang. Dahil sa takot, ay nagtago si Tinja sa kanyang aparador at sumilip sa mga bitak nito. Hindi nagtagal, ay isang kakaibang kalansay na nilalang, nakahawig ng isang sanggol na ibon, ang lumabas at tumakas sa bintana. Nang marinig ang tunog ng nabasag na salamin sa bintana, ay dumating ang ama ni Tinja upang tingnan siya. Sa pagmamadali, ay tinakpan ni Tinja ang mga labi ng itlog ng kanyang kumot at sinabi sa kanyang ama na may bumagsak na malaking ibon. Nang sumunod na gabi, muling lumitaw ang misteryosong nilalang sa silid ni Tinja na ikinagulat niya. Sinubukan niyang umatras, ngunit napansin niyang nagtamo ito ng pinsala mula sa isang tipak na basag na salamin. Nag-aatubili siya noong una, ngunit tinanggal ni Tinja ang tipak ng salamin at tinakpan ang kanyang mukha dahil sa takot. Hindi nagtagal, ay hinawakan ng nilalang ang kanyang kamay at ginabayan siyang yakapin ito. Nang napagtanto ng bata na ang nilalang ay hindi mapanganib, ay nagiging kaibigan niya ito at pinangalanan itong Ali. Pinagpatuloy niya ang paglilinis kay Ali sa bathtub bago ito hinayaang matulog sa ilalim ng kanyang kama. Habang natutulog, ay ginising si Tinja ng tahol ng aso ni Rita na nagpagising din kay Ali. Di nagtagal, ay tumalon ang nilalang sa bintana at tumungo sa bahay ng kapitbahay. Maya-maya ay nagising si Tinja at nakita si Ali sa ibabaw niya kasama ang pugot na katawan ng aso sa tabi niya. Dahil sa nakita ng bata, ay nasusuka ito sa nakakatakot na tanawin ito, ngunit mas lalo siyang naiinis nang simulan ni Ali na kainin ang kanyang suka. Sa madaling araw, ay binalot ni Tinja ng tuwalya ang walang buhay na katawan ng aso, at ibinaon ito sa kanilang likod bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, ay pinagmamasdan pala ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang mga kilos sa bintana. Sa sumunod na eksena, ay nagreklamo si Matias sa kanilang ama, kaya pinuntahan si Tinja sa kanyang silid. Gayunpaman, nang mapansin niyang may mga mansa ng dugo sa kanyang mga kumot, ay inakala ng kanyang ama na naranasan na niya ang kanyang unang regla at iniwan siyang mag-isa. Kalaunan, pagkatapos ng klase, ay bumisita si Tinja sa isang tindahan ng alagang hayop upang bumili ng ilang pet food. Doon, ay nakilala niya ang mga kasama niyang kaibigan sa gymnastics, kasama si Rita. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging mahiyain. Ngunit iniabot ni Rita ang kanyang kamay at inanyayahan si Tinja na sabay na umuwi. Sa kanilang paglalakad, ay humiling si Rita ng tulong kay Tinja sa paglagay ng mga poster sa kanyang nawawalang aso na hindi alam ang aktwal na katotohanan. Pagkatapos, ay umuwi si Tinja dala ang isa sa mga poster at napansin ito ni Matias. Sa sumunod na eksena, ay binigyan ng regalo si Tinja ng kanyang ina ng isang hairbrush, ngunit walang ibinigay na regalo kay Matias. Dahil sa pagkadismaya ng batang lalaki, ay hinukay niya ang bangkay ng aso at dinala ito sa harap ng kanyang mga magulang at sinisisi si Tinja. Gayunpaman, hindi pinaniniwalaan si Matias ng kanyang mga magulang at pinarusahan siya dahil sa kanyang masamang pag-ugali. Dahil sa nangyari, ay galit na umakyat si Matias sa kanyang silid nang mapansin niya ang isang anino na gumagalaw sa loob ng silid ni Tinja. Pagkatapos, ay pumasok siya sa kanyang silid na nakasuot ng maskara. Habang sinusuri niya ang ilalim ng kama, ay pinutol ni Ali ang kanyang maskara, dahilan upang matakot ng husto ang bata. Sa ibaba, ay nagsimulang makaranas si Tinja ng isang seizure na nagpapahiwatig ng isang psychic na koneksyon sa pagitan nila ni Ali. Sa sumunod na eksena ka-recap, ang ina ni Tinja ay pumunta sa kanyang aparador at matuklasan ang kasuotan ng kompetisyon ni Tinja na napunit. Dahil sa kanyang nakita, ay nagalit ng husto ang kanyang ina sa kanya dahil naniniwala itong hindi niya binibigyan ng kahalagahan ang kompetisyon. Nang maglaon, ay kinakain ni Tinja ang pagkain ng alagang hayop at isinuka ito para pakainin si Ali. Tinatakpan din niya ang nilalang ng isa niyang damit. Sa parehong gabi, ay pumunta si Ali sa ina ni Tinja at iniwan ang malansa nitong laway sa kanyang kamay at hita. Ito ay nag-udyok sa ina ng bata upang magising at makaramdam ng dumaraan na anino. Kaya, kumuha siya ng kutsilyo at nag-imbestiga, ngunit hindi nagtagal ay sinamahan siya ni Matias na nagsasabing may halimaw sa bahay. Di nagtagal ay ipinapalagay ito ng kanilang ina bilang isang bangungot lamang. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ka-recap sina Tinja at Rita na nagsasanay sa kanilang mga gawain sa gymnastics. Higit na mas mahusay ang kilos ni Rita kaysa kay Tinja na ikinagalit ng kanyang ina.
Pagkatapos ng pagsasanay, ay inalok ng ina ni Tinja si Rita na sumakay pauwi, ngunit pinili ng batang babae na maglakad. Habang nagmamaneho pabalik, ay biglang naramdaman ni Tinja na sasalakayin ni Ali si Rita, dahilan para mataranta siya at humiling na mag-U-turn. Sa kabilang eksena ka-recap, ay naramdaman ni Rita na may sumusunod sa kanya at nagsimulang tumakbo. Si Ali, na ngayon ay may anyo na tulad ng tao, ay naglunsad ng isang pag-atake sa isang brutal na paraan. Kasabay nito, si Tinja ay nagsimula na namang mag-seizure, ngunit napakalma siya ng kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, si Tinja ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid at natuklasan na nalaglag na ang tuka ni Ali. Ito ay nagpapaalala sa kanya na ang nilalang ay nagsimula ng magmukhang tao. Kinabukasan, ay nag-aalmusal ang pamilya nang ibinahagi ng ina ni Tinja ang kanyang desisyon na bisitahin ang bahay ni Tero at manatili doon ng ilang araw. Balak din niyang isama si Tinja para maibsan niya ang stress niya sa pre-competition. Nang maglaon, nang si Tinja at ang kanyang ama ay nag-iisa sa hapagkainan, ay ipinahayag niya na alam niya ang tungkol sa relasyon ng kanyang ina kay Tero. Sinabi ng kanyang ama na iginagalang niya ang desisyon ng kanyang asawa, ngunit sa kaibuturan, ay sobrang nasaktan ang kanyang ama. Pagkatapos, si Tinja at ang kanyang ina ay dumating sa bahay ni Tero, at nalaman ni Tinja na si Tero ay isang biyudo, na may isang sanggol na nagngangalang Helmi. Sa parehong gabi, ay nagpakita si Ali sa labas ng bintana ng silid ni Tinja. Pinayagan niya ang nilalang na pumasok, kung saan magkasama silang natulog sa gabing yon. Kinabukasan, ay binisita ni Tinja si Rita sa ospital na may dalang mga bulaklak, ngunit kinilabutan siya nang makita niyang napakatindi ng mga pinsala ng kanyang kaibigan at naputulan pa ito ng kaliwang kamay. Nang makita ni Rita si Tinja, ay hinawakan niya ang kanyang kamay at nagsimulang sumigaw. Kinikilabutan ito si Tinja na naging dahilan upang magmadali siyang lumabas ng hospital. Pag-uwi ay napaiyak si Tinja at napagtanto ang pinsalang idinulot ni Ali sa kanyang kaibigan. Kaya, sinisigawan niya si Ali at sinampal pa ang sarili bilang isang paraan ng kanyang parusa. Huminto si Ali at sinubukan siyang aliwin sa pamamagitan ng isang nakakaaliw na yakap. Pagsapit ng umaga ay nagising si Tinja at natuklasan na si Ali ay nagsisimula ng mas kamukha niya. Maya-maya ay narinig ni Tero si Tinja na umuubo sa kanyang silid at pinuntahan siya upang tingnan niya ang bata. Nang tumanggi ang dalaga na papasukin siya, ay pilit na binuksan ni Tero ang pinto at nakita niya si Ali na kumakain ng suka ni Tinja. Dahil dito ay inatake siya ng nilalang, ngunit isinara ni Tinja ang pinto sa tamang oras upang maiwasan niya si Ali na makapanakit ng tao. Sa buong pangyayari ay nagtatago si Tinja sa likod ng pinto, kaya hindi pa rin alam ni Tero na magkaiba sina Ali at Tinja. Parang kambal ang dalawa sa puntong ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Tinja at humingi ng tawad kay Tero sa insidente. Ibinahagi niya ang kanyang desisyon na bumalik sa bahay upang hindi na siya makaharap pa ng anumang mga problema. Malugod siyang pinatawad ni Tero at iminumungkahi na pag-usapan niya ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali sa kanyang ina. Bilang tugon ay nakiusap si Tinja sa kanya na huwag ipaalam ito sa kanyang ina. Sa sandaling yon ay pumasok ang kanyang ina upang kunin si Tinja para sa kanyang kompetisyon. Bago umalis, ay sinasanay ni Tinja ang ilan sa kanyang mga galaw na hindi pa rin perpekto. Nang masaksihan ito, ay pinagalitan siya ng kanyang ina at hinimok siyang mag-concentrate. Kasabay nito ay umiiyak si Helmi at ang kanyang ina ay buong pagmamahal na nag-aalaga sa bata na nagdulot ng paninibugho ni Tinja. Ilang sandali pa, napansin ni Tinja na sumilip si Ali sa bintana ng kanyang kwarto, dahilan para matakot siya na baka saktan ni Ali ang bata habang wala siya. Gayunpaman, nabigo siyang hikayatin ang kanyang ina na isama si Helmi. Sa kompetisyon, ay nire-record ng kanyang ina ang kanyang performance para sa kanyang vlog. Habang sinisimula ni Tinja ang kanyang gagawin, ay naramdaman niya ang connection niya kay Ali na kumuha ng palakol ni Tero at may balak na patayin si Helmi. Nang maramdaman ni Tinja ang paparating na panganib, ay sinadyang sinasabotahe ni Tinja ang kanyang pagganap na nagresulta sa isang pinsala sa kanyang pulso. At sa puntong ito ay sabay din na huminto ang mga aksyon ni Ali. Napansin ni Tero si Ali, ngunit nakatakas ang nilalang bago pa siya makapag-react. Sa sandaling bumalik si Tinja at ang kanyang ina, ay inilabas ni Tero ang kanyang galit sa kanila. Kaya, pinaalis niya sila sa bahay at sinabi sa ina ni Tinja na may malubhang problema ang kanyang anak. Sa breakup na ito, ang ina ni Tinja, sa sobrang pagkabalisa, ay inuntog ang kanyang ulo sa manibela na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Sinisisi pa niya si Tinja sa pagsira ng kanyang kaligayahan. Pagdating sa bahay, ay nakita ni Tinja si Ali sa labas ng kanyang bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, ay pinigilan na niya itong makapasok
at sa halip ay itinulak ito palayo. Kasunod nito, pumunta si Tinja sa silid ng kanyang ina at nangakong mas huhusayan pa niya ang kanyang performance sa susunod. Gayunpaman, galit pa rin sa kanya ang kanyang ina. Habang si Tinja ay nasa banyo, ang kanyang ina ay pumasok sa kanyang silid at natagpuan si Ali sa aparador. Napagkamalan niya itong si Tinja, kaya inilabas niya ito at sinimulang suklayin ang kanyang buhok. Sa gitna nito, ay hindi niya sinasadyang napunit ang buhok ni Ali gamit ang brush. Dahil sa nangyari, ay inilagay ng nilalang ang kanyang mga matutulis na kuko sa likod ng ina ni Tinja. Nang marinig ang kaguluhan, ay nagmamadaling pumunta si Tinja sa kanyang silid at pinaghiwalay si Ali sa kanyang ina. Pinagalitan niya si Ali sa ginawa nito at inutusan itong umalis. Matapos umalis ng nilalang, sa wakas ay ipinahayag ni Tinja na ang lahat ng kamakailang kaguluhan ay dahil kay Ali. Sa kabila ng nakakagulat na paghahayag na ito, ay niyakap ng kanyang ina si Tinja at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang kutsilyo na hinihimok siyang tugisin si Ali. Sa sumunod na eksena ay makikita natin karekap ang mag-ina na bumaba sa hagdan para hanapin si Ali. Di nagtagal ay nakita nila si Matias at ang ama at binalaan sila tungkol sa nilalang. Pagbalik nila sa silid ni Tinja ay inatake ng nilalang ang ina ni Tinja at itinulak ito pababa. Gayunpaman, kahit papaano ay naabot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ito sa binti, dahilan upang masugatan din si Tinja. Habang naghahanda ang kanyang ina para sa pangalawang pag-atake, ay sinubukan siya ni Tinja na pigilan. Gayunpaman, ang kanyang ina ay nagpapatuloy sa pag-atake. Ngunit sa huling segundo, ang tangang babae ay namagitan at sa halip ay nasaksak siya ng kanyang ina. Bumagsak si Tinja kay Ali at namatay, habang ang dugo niya ay pumasok sa bibig ng nilalang. Dahil dito ay naging sanhi ito upang ganap na maging tao si Ali. Itinulak ni Ali ang walang buhay na katawan ni Tinja sa tabi at naglabas ng salitang, "Ina." Pagkatapos ay umupo si Ali at tumitig sa nagdadalamhating ina ni Tinja. At ang sumunod na eksena karekap ay ikaw na bahalang mag-imagine dahil dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!